Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel, dito sa Mox TV. Bilang na ang araw ni Maharlika at ni Attorney Harry Roque, mga tol, mga kababayan, no? Matapos nga silang sampahan ng kaso ng NBI. Yan po ay kaugnay ng kanilang pagpapakalat ng fake news, mga tol. No, matapos ng kumanta, etong si Bubbles, ayan na mga tol, no, sinampa na sila ng kaso ng NBI at bilang na nga po ang kanilang araw at ang oras dahil baka anytime, no, ay makipag-cooperate po ang NBI sa Interpol at damputin na etong si Harry Roque at si Maharlika. Sang-ayon ba kayo dyan, mga babayan? Payag ba kayo na hulihin na yang si Maharlika at si Attorney Harry Roque? I-comment nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin niyang pag-usapan. Alright? Pero siyempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutouts po sa mga bago natin subscribers dyan at sa palaging nandirito sa ating channel, no? Sa mga nagkiklik ng notification bell at nanonotify sila sa mga video uploads natin. Maraming salamat sa inyo. Bueno, alamin na natin itong balita na to, pero bago ang lahat, alamin muna natin ang pulso ng bayan. The best news. One Balita Pilipinas, labanan ng fake news. Oh, very good daw. At buti nga, panay pambalahura nyo sa administrasyon. Dapat panagutin para di tularan. Yung sinasabi natin no, bigyan ng leksyon yung mga yan, no. Dapat hulihin na nga yan, dapat mga yan Tama lang yan para matigil ang walang katotohanan, para magulo sa bansa natin, manggulo sa bansa natin. About time. Tingnan natin ngayon ang yabang mo, Roque. Pati sana si Banat Bay makasuhan din dapat. Well, si Banat Bay sa tingin ko hindi naman ganun kaano. No, hindi kagaya nitong dalawang to. Harry Roque, fake news, Interpol, hurry up daw mga Interpol dyan. Okay, so alamin na natin itong balita na to, mga tol. Let's go. Sinampahan ng kaso ng NBI sina Attorney Harry Roque at Claire Maharlika Contreras kaugnay ng Pulveron video. Una na rin kinasuhan sina Attorney Raul Lambino at dating National Youth Commission, Commissioner Ronald Cardema dahil sa pagpapakalat umano ng fake news. Nagugat ang kaso noong arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sinabi ni Lambino na mayroon nang inilabas na Temporary Restraining Order or TRO ang Korte Suprema para rito. Gayon din ang sinabi ni... Ang problema kasi dito sa mga nagpapakalat ng fake news na to, mga tol, na i-stir up yung mga tao, no? Na masyadong naha-hype, lalo na yung mga DDS. No? Nagugulo yung isipan nahahati no? Yan yung yun yung target nila, yung hatiin ang opinion ng sambayan ng Pilipino, no? Sirain ang loob ng mga sumusuporta sa ating administrasyon at bumaligtad. Well, nagkakamali kayo. Hindi lahat babaliktad. Diba? So, ano na nangyari ngayon sa pagpapakalat nila ng mga fake news? Ayan, at kinasuhan na sila ngayon ng NBI, mga tol. Okay, tuloy natin. Order or TRO ang Korte Suprema para rito. Gayon din ang sinabi ni Cardema sa isang panayam. Para po pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon si Attorney Ferdinand Lavin, ang tagapagsalita ng NBI. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Good afternoon, ma'am. Opo. Tanong ko lang po, ano po yung partikular na kaso ang inihain po natin kina Attorney Harry Roque at dito sa vlogger na si Maharlika? Yan, alamin natin ngayon, mga tol, yung kaso na isinampa sa kanila, mga tol, Yes, the NBI confirms that we already filed cases of against Maharlika or Claire Contreras, no? Cases of unlawful use of means of publication for spreading or circulating fake news. Circulating fake news. Itong inciting to sedition dahil parang hinihikayat na... Nako, may inciting to sedition pa, mga tol. Dahil hinihikayat nila yung sambayan ng Pilipino, no, na mag-aklas, no, yung mga tangang naniniwala sa kanila. No, inihikayat nila lalo na mag-EDSA daw, no.
Gusto nilang patalsikin, no, ang ating administrasyon. Pero wala silang nagawa. Yan natin. Sila to go against the government. Tama. At ganun din kay Attorney Harry Roque, yung former spokesperson. Nako, ito, isa to. Number 1 to. Ito yung unang-unang pumunta ng EDSA no? Nagtatatawag ng EDSA Revolution daw Di ba? Tapos nung walang pumunta, nilangaw. Sila lang yung nagsisisigaw. Doon na nagumpisa mga tol, yung pagpapakalat nila ng fake news, no? May napapanood nga ako, sabi sa title, libo-libo o milyon ang nagpunta, no, sa EDSA. Malaman-laman mo hindi man lang nagka-traffic sa EDSA Nasaan yung milyon? Nasaan yung libo-libong tao na nagpunta sa EDSA? Sige nga. Wala naman. We filed this case of inciting to sedition. Also, cyber libel in relation to the Libel Act for the libelous or damaging or malicious utterances nila. And then the computer-related forgery against Maharlika for manipulating the video, making it appear that a person, seemingly the president, is snorting itong white powder substance. Yan pa, isa pa yan, no? Minanipulan nila. Yung yung pulboronic video na yan, na pinakalat nila, no? Inedit-edit, halatang-halata naman, 'di ba? Kitang-kita naman, halatang-halata. No, na AI yung ginamit, no? Tapos pinaniwala nila yung sarili nila, niloko nila yung sarili nila. Ewan ko ba, no? Kailan kaya matatauhan to mga kababayan natin, no? Na nagtatanga-tangahan dun sa mga video na yon. No, alam naman nilang AI yun, pero naniniwala pa rin sila ron. Halatang halata, no? Kitang-kita, no? Na inedit, no? Pero nagpauto pa rin sila ron. Ay, nako. Gumawa sila ng video at pinalabas na ito ay ang ating Pangulo. This is very damaging. This is very malicious. Oo. At meron silang utterances na sinasabi nila parang take down the government, go against the government. Yun yung yun yung ginagamit nila yung video na yun para yung lokohin nila yung mamamayan no doon sa video na yun para mag-aklas ang sambayan ng Pilipino sa ating administrasyon ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Yun yung ginagamit nila, no? Lokohin, no? Yun yung kanilang siguro motto nila yan. Lokohin natin ang sambayan ng Pilipino. Diba? Tapos kayo naman, mga tanga-tanga nandyan sa kabilang parlor, nagpaloko, naniwala. No, kung di ba naman, imagine ninyo yun, no? Niloloko na kayo, no? Tinatarantado na kayo ng mga tao na to, naniniwala pa rin kayo sa kanila. Kailan kayo matatauhan? Grabe. This is inciting to sedition. Pero attorney, alam naman po natin that currently ito pong si Attorney Harry Roque is seeking asylum mula po dyan sa Netherlands. So, paano po natin siya mahabol? Well, ang trabaho ng NBI is investigation. Base doon sa facts, base doon sa ebidensya. Ito naman ay findings ito ng NBI. Finorward namin ito sa Department of Justice last Monday. So we will leave it to the Department of Justice and the courts maybe on how to go about reaching out to them. Right. And of course, upon your investigation, attorney, natuntun po ba natin kung sino po talaga yung gumawa nitong video na ito? And can we confirm also na ito pong video na ito ay AI generated po? The new LG Dual Cool 1.5 horsepower window type inverter aircon. Compact size, strong cooling experience. Ito ay lumalabas na deep fake, no? At ginawa ito around the SONA last year of the president. Sinempo nila talaga. Una itong pinost nila at sinirculate nila around that time to
discourage the public from believing in our government. At parang nag-uudyok na sila dito na wag nang maniwala sa gobyerno. And they are undermining already a lawful authority, a lawful established government. Oo, ang target kasi nung mga yan, mga tol, makaupo na kaagad, 'di ba, si VP Sara Duterte. Yun yung yun yung totoong motibo nila. Yun yung totoong motibo nila. At itong si Attorney Harry Roque, siguro hindi ko sinasabi na totoo. No, siguro umaasa siya na makakaupo at makakabalik uli siya sa gobyerno, no, para mapagtakpan yung kanyang mga reklamo diyan sa Pogo issue na yan. No, para mapagtakpan yung mga ginawa nila diyan sa Pogo. 'Di ba? Nabuking Diba? Yun yung nangyayari dyan. Siguro, yun yung iniisip nila. Siguro, yun yung plano nila, no? Hindi ko sinasabing yun talaga, no? Baka lang naman, malay nyo naman, diba? Ano sa palagay ninyo? Attorney, ito po bang pagkaso niyo po sa NBI kila Attorney Harry Roque at kay Maharlika ay base po doon sa inyong naging pahayag nung si Kunana na si Attorney Harry Roque nga daw po ang mastermind ng pagpapakalat nitong video, or meron pa po kayong iba pang mga investigasyon na ginawa to validate this claim? Ang verification namin dito at investigation started last year. Yeah. Pero kung matatandaan natin, itong March 13 lang, may inamin itong si Claire Contreras o Maharlika na siya ang nagpakalat itong Pulveron video. At kasama na doon yung pag-amin or affidavit ng Peebles na nag-appear sa trial. May pag-amin siya na ang gumawa nito ay si Harry Roque. Alright. And diba? Nilaglag na niya si Harry Roque. Ganyan yung mga yan, no? Pagka alanganin na sila, ilalaglag na nila yung kasama nila. Ganyan po sila, mga tol. No, laglagan time na, wala na, finish na. No, bilang na mga araw nyo. Doon po sa kaso po naman na inihain po ng NBI kila Cardema at saka po dito kay Attorney Raul Lambino, would you know po ang detalye kung na-receive na po itong complaint na ito ng kanilang kampo? Yes, we also filed through our Technical Intelligence Division, no? But this is under the direction of our Director, Judge Jaime Santiago. Itong kaso labang kila Attorney Raul Lambino at kay former National Youth Commissioner Cardema for spreading fake news in relation to the supposed issuance of TRO. This has caused a lot of confusion at that time. Alright, Attorney, taking this opportunity na rin po para matanong po kayo tungkol nga po dito sa gitna po ng issue na ito, no? Kumusta po yung mga cyber patrolling and surveillance laban po sa misinformation, disinformation at ito nga pong fake news? Yes, ang aming butihing director, si Judge Jaime Santiago, ay nagbigay ng direktiba sa lahat ng regional at district at investigation offices ng National Bureau of Investigation to continue cyber patrolling regarding fake news or yung mga manipulative news. No? Ayan na. Yari na kayo. Yung mga DDS na mahilig magpakalat ng mga fake news dyan. Yari na kayo. No, humanda na kayo. Yari na. Uubusin na kayo ng NBI. That undermines our government. Okay. Kung kaya't aktibo ang aming regional and district offices, matatandaan natin ang aming Cebu or Central Visayas Regional Office sa pamumuno ni Attorney Renan Oliva ay nakapag-file din sila last, I think, April 10. Tungkol dun sa pagpapakalat din ng fake news.
Okay. So, attorney, dahil nga po sa dami po mga nagkalat po ngayon, mga fake news na yan, tsaka mga disinformation na lalo na yan, ay are we going to be expecting more cases to be filed by NBI at sa mga mas kilalang mga personalidad sa mundo po ng social media? Yes, ang NBI ay patuloy na magsa-cyber patrol at mangangalap ng ebidensya laban sa gumagawa at nagpapalaganap nitong mga fake news at manipulative news that undermines our government. And I understand, ano po ba yung maaaring kapurusahan? I understand that ito po ay ipapasa sa DOJ at sila po bahala sa kaso. But bilang lawyer po, can you enlighten us po yung maaaring penalty sa mga ganitong klaseng kaso? Yan Ang na. kaparusahan nito depende sa later on magiging ng appreciation ng court, no? Right. Pero pumapalo din ito sa mga 6 years pataas. Nako. 6 na taong kayong makukulong, mga DDS dyan. Na nagpapakalat ng fake news, di ba? Kayo yung mahilig magpakalat ng fake news eh. Kayo yung maraming pinapakalat no, sa Facebook, lalo na makikita ninyo. Mga DDS yung mga yan eh. 6 na taon daw kayo ikukulong. Yari na kayo. May nasampulan na. Alright, sige po, patuloy Ayan, po no. kami makikipag-ugnayan sa Yan, ano masasabi niyo dyan mga kababayan, no? Pabor ba kayo na makulong na itong si Harry Roque at Maharlika? I-comment nyo sa ibaba. Okay, kita-kits tayo ulit sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.